expressed dismay on fellow Filipinos who have pro-China stance. He said they seem to support Beijing on the issue of maritime dispute. Ito, grabe naman ito. Grabe ito si Senator JB. Ha? Grabe yung atake mo. Ha? Vlogger na pro-China. Ito yung nilabas na. Oh. Masyado naman atang pagbibintang yan. We challenge you, JB, Senator. Maglabas po kayo ng ebidensya na nakikikuntsaba ang ibang vloggers sa China, na pro-China. Wag lang daldal. Kasi pangit yung ganyang salita bilang senador. Para kayong chismis, Senator Chismis. Hindi ko po kayo tinatawag na ganun para lang po. Unless meron kayong ebidensya, ilabas ninyo. Pero kung di kayo maglalabas ng ebidensya, magtatawag lang kayo ng mga vloggers na pro-China, Senator Chismis nga kayo. O, di ba? Anong klase naman yan? That is so low. The West Philippine Sea. He believes this may be used as destabilization efforts against the administration of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The sad thing about it is that this might be part of a destabilization. Titan mo to. Destabilization daw. Hindi po. Ito paliwanag ko po sa inyo, sir. Hindi po ibig sabihin, tulad, tinan mo si PRRD, kaibigan niyang China. Ayaw niya sa Amerika. Si Marcos, sinabi niya lang, kahapon lang, sinabi niya na huwag palitan yung ambassador ng China. Kasi nga naman, papalitan mo yan, kahit sino nga ilagay mo dyan, sabi nila kahit si Yao Ming ang ilagay mong ambassador dyan, parehas lang ang sasabihin niyan. So, ako isang ayon sa sinabi ni Marcos na yun. Huwag mong papalitan. Anong connection nun? Diba? So, ibig mo bang sabihin si PRRD? Nagtatanong lang, Senator, ibig mo ba sabihin si PRRD pro-China? Ibig mo rin bang sabihin, dahil hindi pumayag si Marcos na palitan yung ambassador ng China dito sa Pilipinas, ibig mo bang sabihin pro-China si Marcos? Ibig mo bang sabihin kami mga vloggers? Ako I can speak for myself. Ayoko ng klase, kahit na anong klaseng gera. Ibig mo bang sabihin, ang mga taong katulad ko na ayaw sa gera ay pro-China na? Napakababaw naman yung branding mo sa mga taong katulad namin. Hindi po. Hindi ibig sabihin kami ay pro-China o pro-America o pro-Europe o pro-Japan. Hindi po ganun ang usapan dito. Ayaw namin ng gera. Kasi hindi naman kayo kasali sa gera Hindi naman tayo kasama sa gera Pag nagkagera ba, nandoon kayo? O yung mga anak nyo at kayo, wala doon. Sino mamamatay, mga sundalo? Yung malalapit sa EDCA. Diba? That is so unfair, Senator. Wag ganun. Unless you have evidence na yung mga vloggers na yan ay talagang pro-China, na talagang merong planong sirain ang bansang ito. Pero kung wala kayong ebidensya, that is so low for a senator dahil yan po ay chismis. Plan, no? Hindi po malayo because we have that conflict in West Philippine Sea. So para po mawala yung attention doon, guguluhin tayo dito internally, mag-aaway-away tayo. Baligtad po. Sabi ni Senator, kasi posibleng destabilization ang nangyayari ngayon. Kunwari lang yung gulo doon ang para hayaan ay manggugulo dito sa loob ng Pilipinas. So, para hindi natin matutukan yung gulo sa labas, yung gulo sa dagat, gagamitin ang gulo sa Pilipinas. Baligtad po, Senator. Sa katunayan, maraming nagsasabi, yung gulo sa Pilipinas ay tinatakpan, sinasakyan pa ng mga media ng gulo sa labas. Halimbawa, ang pagtaas ng presyo, ang budget ng Kamara,
ang pagbira kay Sara, natatakpan ng pag-focus ninyo diyan sa West Philippine Sea. Kung hindi man ikaw, yung mga media at kung sino man ang gusto mag-focus tayo diyan. Hindi po masamang fokusan nyo yung West Philippine Sea. Pero unahin nyo muna yung presyo ng bigas, presyo ng gasolina. Bakit binibira si Sara? Totoo ba yung budget na binibintang sa Kamara? Yun po muna asikasuhin natin. Internal problem. Baligtad po ang inyong pananaw, sir. Pasensya na po ha. Huwag kayong magagalit. Sana wag nyo akong ipatawag dyan. Yun po ay opinion ko lang. Baligtad po ang tingin ninyo. Apart from other officials of the government, the senator also receives attacks on social media from vloggers and trolls because of his position on the West Philippine Sea issue. He calls on fellow Filipinos to stand together against China's aggression on our rights to territory and sovereignty instead of fighting among ourselves. Meanwhile, he also stated that the country will find it difficult to attract investors if political instability is already present. Ayan. Oh. Isa pa to, yung stand down na sinasabi niya na mahihirapan tayo makapagpapasok ng investor kung merong political instability dito. Ulit, baligtad. Malakas po, marami po, produkto natin ay galing China. Kung aawayin natin ang aawayin ng China, makikipagmatigasan tayo. Mas apektado tayo kesa sa China. Ito lang po ang stand ko, ha? Para maliwanag kasi baka mamaya sasabihin nyo pro-China ako eh. Gumaganti lang naman yung China na yan dahil sa EDCA. Dahil sa pagsasama natin doon sa mga kaaway nila. Pagsama natin sa Amerika, pinapasok natin ang EDCA. Yun lang. Kasi wala naman talaga tayong away sa China bago pumasok yung napakadaming EDCA. Bago pinayagan yung EDCA. Yan po ang totoo niyan. So hindi ibig sabihin, hindi kami sunod sa narrative nyo, pro-China na kami. That is so unfair. That statement is unfair. Again, hindi naman ako alam kung pinapatamaan yan, ibang vlogger eh. Pero still. Kasi may mga vloggers, more or less, alam ko stand nila. Kaya tayo inaatake lang dahil sa EDCA. Senator, may usapin ba tayong ganyan noong panahon ni PRRD? So, can you put it in record na si PRRD ay pro-China? Dahil kaibigan niya yung pinakamataas na na hindi siya kumakampi sa Amerika. Bagamat hindi niya naman sinabi na pro-China, pero parang ganun po lumalabas eh. Additionally, amidst the multiple issues we are facing, politics should be set aside, especially now amid the significant Sorry, putol. I-set aside daw yung politics. Sabihin nyo yan sa Kamara. challenge of China's aggression in the West Philippine Sea. I'm calling for a ceasefire muna on hostilities on the different political Kaya nga, tama, ceasefire. Ako rin, ceasefire muna. Ha? Kaya nga sabi mo yan sa Kamara, ceasefire muna kayo kay sa mga Duterte. Kamara, ceasefire kayo sa Duterte. Magpapasko eh. groups and let us work together, no? Kasi ang dami talagang problema. It will be difficult for us to be able to surpass all of these challenges. Kung ganito kaaga pa lang, nagbabakbaka na tayo. He mentioned that the political strife could also be related to the 2028 elections. So it's too early. Again, ang hirap talagang magtrabaho pag pumapasok yung political bickerings. And, ako I agree. Ang hirap talaga magtrabaho pag pumapasok yung political bickering. So, sana naman, alam ko namang hindi ikaw,
Pero sana naman, again, ang Kamara, tigilan ng Duterte. Sana naman, stop leveling na pagka ayaw mo sa giyera, pagka hindi ka sumasang-ayon diyan sa mga pakulo diyan sa West Philippine Sea, pro-China ka na. Hindi po gano'n. Hindi po gano'n. Hindi po parating gano'n na ile-label niyo ang mga tao basta-basta na lang. Ikaw pro-China ka, ikaw po America ka, unless, kaya nga I dare you, I challenge you. Pangalanan niyo yung vloggers, maglabas kayo ebidensya. Huwag yung papangalanan niyo lang walang ebidensya. Labasan niyo ng ebidensya. Simple, 'di ba?